Nakatapos na ako sa paglalaba pero buti na lang natutulog pa rin tong bunso ko kaya makakagawa pa din ako ng iba ko pang dapat gawin. Buti na nga lang napatulog ko din tong kinder ko dahil nung una talaga pagkakalabas nito galing school pinapatulog ko talaga to. Kaya lang minsan nahuhurindat sa laro at hindi na nga nakakatulog sa hapon. At dahil natutulog pa nga ang batang maliit, eto nga't dali-dali ko ng tiniklop etong mga tiklupin ko tapos maya-maya lang nagising din naman. Pero ang sarap naman ng tulog niya, nakadalawang tulog nga siya sa maghapon samantalang ako hindi man lang nakatulog. Gusto ko nga sanang matulog kaya lang ang dami ko talagang gagawin. Kailangan ko na nga din magpalit ng kurtina dahil ilang buwan ko na talagang hindi napapalitan itong kurtina namin. Gusto ko nga sana bumili ng bagong kurtina kaya lang iniisip ko naman yung pambili. Tapos may nagsidatingan nga ako mga parcel kaya ipinaglalagay ko nga muna dito sa cabinet ko para naman hindi pa kalat-kalat dito sa salas. Hindi ko na nga alam kung ano pang organize ang gagawin ko sa mga gamit ko dito sa bahay dahil kahit anong organize ko talaga parang ang kalat-kalat pa ding tingnan. May mga nagsasuggest nga sa akin na magbawas daw ako ng gamit dito sa loob ng bahay. Kaya lang hindi ko naman alam kung alin ang ibabawas ko dyan dahil lahat naman yan ay ginagamit ko. Meron pa ngang nagsabi na ang dami-dami ko daw abubot, ang dami daw gamit sa loob ng bahay, kaya daw mas lalong magulo at mas lalong masikip. Sa totoo lang, nung bagong lipat kami sa bahay na to, halos wala talaga kaming gamit. Yung mga gamit namin dito, hipag ko pa ang bumili, kagaya na lang nitong mga sofa, lamesa. Kaya nung unti-unti na nga kami nakakapundar ng asawa ko ng mga gamit, talaga namang na-appreciate ko yan at iniingatan ko talaga. Na kahit sa paningin ng iba ay magulo at masikip, sa akin okay lang yan. At eto nga't nakatapos na ako sa paglilinis sa sala, kaya dito naman ako sa kusina naglinis. Eto nga lagayan ko ng pagkain, hinugasan ko na nga din dahil natapunan nga yan ng sabaw. Bali pinaglalagyan ko nga to ng mga tira naming pagkain, kagaya na lang ng pang-ulam. Dahil nung una tinatakpan ko lang mga tira naming ulam tapos maya-maya lang nawala na, nakain na ng pusa. Kaya buti na lang nauso to. Nakita ko lang to na pinagdi-displayan ng mga paninda tapos eto sabi ko nga bibili ako nito, lagay naman ng mga pagkain namin dito sa bahay. Fully covered naman yan kaya safe ang pagkain natin yan, hindi papasukin ng insekto, ng alikabok. Tapos ang linis pa niyang tingnan. Halimbawa na lang nagtitinda kayo, pwede kayong mag-display dyan. Pwede nyong gawing display yan ng paninda nyo, kagaya na lang ng pagkain. Tapos eto nga nakatapos na ako sa paghuhugas ng mga pinggan kaya nagsalang naman ako ng sinaing para sa hapunan namin, para pang ulam na lang ang iisipin kong lutuin. At ang sarap lang sa pakiramdam na maaga pa lang natapos ko na ang mga gawain ko kaya maaga din talaga makakapagpahinga. Madalas nga nakikita ng biyanan ko mga ginagawa ko dito sa bahay. Sabi nga niya nakakaawa daw ako dahil naglalaba pa, naglilinis, tapos nag-aalaga pa ng bata. Nakakatuwa lang pero gano'n naman talaga ang papel nating mga nanay. Hindi naman pwede na mag-alaga lang tayo ng bata sa maghapon, wala na tayong ibang gagawin. Tapos eto nga kabibili ko lang ng kutsara nung kabilang buwan, paubos na naman yung binili ko, 100 pa naman yun. Hindi ko talaga alam kung saan napupunta ang kutsara, parang kinakain din siya. Tapos eto nga bumili na ulit ako ng panibagong kutsara at sinamahan ko na nga din ng tinidor dahil hindi pa nga kami ulit nakakapunta sa bayan, dito na nga lang ulit ako sa online bumili. O siya, paano? Hanggang dito na lang ulit.